guys! Welcome back to our vlog. At ngayon po ay Sunday. Halos kauwi lang din namin galing LA. Tapos nag-church kami. Then dumaan pa si Sweetie na malengke lang siya para sa ilang araw na food. Kasi nga nag-text si na Jessica na dito sila magstay for 3 days to 4 days before sila mag San Francisco. May mga ibang na-grocery kami kahapon but bumili kami ng ilang ulam at saka breakfast. Although meron pa naman, so nagdagdag kami para hindi na rin palabas-labas or something. Fully na meron dito sa bahay. So kung makikita nyo sa title, sa tagal kong hindi nag-shopping since last year, nag-shopping ako ng ilan pero almost that is for winter. At yung iba kong damit ay hindi ako namili kasi nga nung dumating si mama, yung mother-in-law ko, ay pinadalhan ako ng mami ko na mga binili niya sa SM tsaka sa Lazada. So talagang marami pa akong mga blouse na ipapartner ko sa skirt ko or sa pants ko kasi medyo malamig pa naman din talaga at nagja-jacket pa rin. So naisipan ko dahil nga po naglinis tayo ng closet at yung iba ay dinonate at yung iba ay kinargo ko at pinadala ko sa Pinas at yung iba inukay-ukay. So ang mga ginagamit ko na lang halos paulit-ulit at yung iba yung padala ni mami. So I decided po dahil uuwi ako, nung nasabi ko sa previous vlog ko na pinag-shopping din ako ng mami ko sa Lazada ng mga ilang damit. So okay lang yon kasi uuwi pa naman kami ng December. So sabi ko at least hindi na tayo magsha-shopping dahil wala na po akong damit sa Pilipinas. Dahil yung mga damit ko doon na galing Thailand at Dubai for almost a year na ay pinamigay na po ng mami ko sa mga pinsan ko at yung iba naman po ay sa mga kaibigan niya. So dadatnan ko talaga ay wala akong damit. So yung ilang pirasong nabili ni mami sa Lazada ay kulang para sa akin ilang araw na nasa Pilipinas at unang dating naming bakasyon sa Bangkok. So bago din na, hindi naman ako ganun magsha-shopping sa Bangkok, konti lang tsaka mga ilang paninda tsaka yun nga yung wish ng anak ko. So tingnan lang natin, mahirap magsalita ng tapos, no? But for me, okay naman sa akin kasi nga happy ako pag ganitong darating ang summer dito sa Amerika kasi ang daming clearance. Although yung mga winter clothes and jacket clothes, may iba silang nilalagay. So, kung makaswerte ka, pwede kang bumili ng ilan para sa winter, para ready ka na. Kasi pagdating ng winter, mga September, paakyat yan, medyo mahal na talaga ang mga jacket, mga blouses for winter. But sabi ko nga sa inyo, ang dami ko pa dyan kasi before kami pumunta ng San Francisco, Las Vegas, New York, talagang pinag-shopping ako ng asawa ko. So sa akin, okay na yun kasi ang hirap talagang mag-ayos. So ngayon, nakapag-shopping ako ng ilang dress kasi mahilig talaga ako sa dress. Tamad ako mag-mix and match. Pero sometimes ito sa trabaho, kailangan talaga nakapantalon ako. Maayos lang yung blouse ko. At okay rubber shoes ko, fine with me. At kapag naman may mga meeting or seminar, may mga outfit naman akong formal. So meron na ako dyan. So safe na ako dyan. So ang binili ko ngayon, dahil nga summer sa Pinas at nasa probinsya kami. So talagang mahilig ako na naka-rubber shoes. Or medyo, siguro magko-crocs nga ako, sandal, shorts, kahit hindi maganda ang legs ko, ito naman hinihilod ko, kaya okay na sa akin. And syempre, pinapaalam ko sa asawa ko lahat ng outfit na sinusuot ko, maging makulay man or whatsoever, but I'm so happy kasi natutuwa ang asawa ko kasi kahit age of 43, nadadala ko siya lahat. At talaga namang shocking colors ako sometimes, but for me, okay lang. Gusto ko naman to, pero may kanya-kanya kayong opinion kung anong suot, but it's okay. Hindi na ako nakikinig sa iba. Ito ang gusto ko, and life too short para pakinggan pa ang ibang tao, diba? So, actually, ang dami niya at gusto kong ipakita sa inyo yung mga mother's gifts sa akin, lalo ng asawa ko. I'm so excited kasi talagang very useful yung binili niya sa akin. Walang flower, walang cakes. Hindi na kailangan yun. Ang kailangan bilhin ay yung tamang magagamit sa bahay, every routine, at nasa budget. Happy na ako doon. Kasi ang hirap ng bili ng kung ano-ano, tambak ka dito, tapos mairita kang ayusin, tapos di mo naman siya magagamit araw-araw. So, dapat bumibili lang tayo ng tama. At itong binili ko naman, for sure tama to hanggang December magagamit ko to sa Pilipinas. So, teka muna. Saan tayo mag-umpisa? Nung pumunta kami napunta kami ng outlet mall sa LA dahil nga may ilan akong bags na gustong binili kasi mahilig din ako sa bags at yung ibang bag ko nga sabi ko sa inyo pinamigay ko na at kung anong bag ko lang dyan ay yung mga unang dating ko dito sa Amerika. Kung nagkakaroon ako ng ibang bag ay mga regalo ng asawa ko, ni na Ma'am Rose, ni na Mamita, yung mga MK, Kate Spade. Hindi kasi ako mahilig masyado sa branded pero nakakabili ako talaga niyan. Although nasa Dubai and Thailand ako,
gusto ko talaga yung mga mango, Kate Spade, at saka long jump. Ayan, yan yung mga gusto kong bag na very easy at gusto ko ngayon medyo maliliit. May mga ilang malalaki ako, pinagtatrabaho ko naman yun. So, kasi pag pumapasok tayo ng trabaho, marami tayong dala para wala tayong nakakalimutan. So, nagtinda rin ako nito, tong polo na to. Ayan, nakita nyo naman sa vlog ko, pumunta ako sa outlet. Nagustuhan ko to, baby pink siya. At probably lahat ng bag ko ay iiwan ko sa anak ko at mami ko. Lalo na magka-college siya ng anak ko. Kaya gusto ko very cutie pie. Kahit very classic siyang manamit, gusto ko magaganda yung bag niya. Although hindi siya ganun kamamahalin, but I think this is a branded at okay din yung price niya. Okay sa akin. So this one yung una kong nabili. Napahilig kasi ako ng ganyan. Dahil sa Pinas muna ako muna yung gagamit bago gumamit ang mami ko at anak ko, diba? Sharing kami, kaya alam mo, hindi nakakahinayang bumili ako ng mga bags kasi talagang napagpapasapasahan namin at tumatagal to ng matagal. So ito yung first kong binili. Ayan, very classic lang siya. Hindi kasi ako maarte rin sa bag. Hindi rin ako maarte. And ito yung nabili ko sa Guess. Ayan. Marami nag-request na gusto magtinda ng Guess. Medyo expensive lang talaga, but for sure next time magtitinda na ako ng Guess. Ayan. So Guess yung nabili ko. Ayan. Gusto ko to. Nagamit ko to ng Mother's Day na nag-lunch kami sa LA kasama yung family ni Sweetie. Ayan. Next naman is Nine West. Alam mo, nagandahan ako dito. Ang dami kong bag na ganito na MK, ano pa nga ba? Basta may isa pa akong bag na ganito, parang pangatlo ko to. But for me, iwan ko to sa mami ko, Nine West, at saka sa anak ko. Lalo yung anak ko, baka mag-aral sa Manila. Syempre, para cutie pie din. Yung mga accessories and bag niya. Syempre, pag nagdadalaga tayo, kahit hindi tayo masyado maporma, basta maayos and presentable, happy ako niyan. So, bilang mami, talagang I'm collected habang may extra. Hindi naman lahat yan na isang bagsakan. Pinag-ipunan yan, pinag-budgetan yan. Kaya nakabili din ako utay-utay bago ako umuwi. Okay? Next naman is I go to Zara. Ayan. Kunti lang nabili ko sa Zara kasi wala pang masyadong sale sa Zara. Ang sale doon yung mga winter, pero ang dami ko ng winter na jacket. So, ang hirap kasi ang liit lang ng cabinet namin, no? So, nabili ko sa Zara is itong t-shirt na to. Yan. Ayan. Yan. Pakaiwan ko na to dito kasi dito ko na lang siya gagamitin. Pag nakapasa ka shorts, ayan. Very siya, cutie pie lang. Very cutie pie. Kasi ganyan lang naman yung mga Zara. At saka nakabili ako ng winter jacket niya. Plano ko na gamitin to pag uwi at baka mag-heated na lang ako sa sando kasi malamig din ako sa aeroplano. Kahit naman sa airport malamig. So, para hindi ako kabagan si Ateng, lalo na I think 13 hours to 14 hours before Los Angeles, California hanggang Manila. Mula dito sa Amerika, sobrang lamig. At mahina ako sa lamig. For sure, kakailanganin ko to. And, yun lang yung nabili ko sa Zara. Ayan. So, dumako naman tayo sa TJ Maxx. TJ Maxx is the best for summer clothes. And for sure, may mga clothes dyan na parang kasya sa akin kasi may mga extra small siya at small. Dahil nga kahit medyo mataba ako, parang okay na sa akin ang medium ngayon, tinatanggap ko na. But I'm happy kasi lumulusog tayo, 'di ba? Mas maganda yun. Maganda yung kalusugan na kahit kumakain tayo sa labas, pero na-maintain natin na budget lang para hindi tayo magkasakit. First, alam ko, pupunta kasi ako ng temple. So, sa temple sa Thailand ay very strict sila sa pananamit. Nawawala yung partner nito. Nasaan siya? Eto. So, naisip ko, kaysa sa mag-dress ako, sobrang init sa Thailand, sabi ng BFF kong si Edison, dahil teacher nga doon yung aking friend, at galing ako doon, alam ko ang kalakaran pa ganitong panahon, talagang lapot na lapot ang iyong katawan. Hindi ka pwedeng mag-spaghetti pagpasok mo ng temple, pabibilhin ka ng abaya or pabibilhin ka ng malong bagay yan para mapapasok ka nila. So, ayoko nang gumastos kasi very budget tayo dyan. So, nung nakita ko to sa TJ Maxx, ayan, at ito ay medium to small, kinuha ko na siya. At nakita ko to sa mga online, sa mga Shein, Timo, mga Bangkok clothes. So, for me, kumuha na ako at tama din siya sa akin. For sure,
Another day, iho-haul ko siya sa inyo na nasuot ko para makita ninyo kapag ako hindi tinamad. Pero pinapakita ko na sa inyo, ayan, skirt siya, tapos ito yung blouse niya. Ang ganda, diba? Partner-partner siya, ang ganda niya. Oh. So, yun yung first outfit ko papuntang Thailand. And, ano pa ba? Dahil nga mainit sa Thailand, I decided to have this one. Alam naman ako, very colorful. Alam niya ng madlang people. Kahit papano, nakikerry ko siya. And very happy ako. Baka mag-shorts ako dito or mag-skirt ng white. Ayan o. Ganda. Nire-ribbon siya. Ay, dito pala ang harapan. Ayan, ganyan. Nire-ribbon siya. So cute, diba? So, ayan, nire-ribbon siya. Pwede ako naka-shorts, naka-skirt. At saka, syempre, yung naka-rubber shoes. Ayoko mag-crocs. Gusto ko rubber shoes para safe. Pag kami magte-train, maglalakad. Para naman nakakip yung paa ko very safe. So, yung next ko pang nabili. Tsaka, eto pa. Alam mo kasi ang dami talaga sa TJ Maxx talaga. Panalo. Ay, natanggal ko na. Eto. Ayaw to ng asawa ko dalhin sa Pinas kasi dito ko na lang daw suotin para kasama siya. Pero sabi ko, sige, titingnan ko. Ang cute niya. Tapos naka-cross ka lang, diba? So cute. Yung tela, napakaganda. O, diba? So cute. Ayan. So, pwede ko rin itong ibangko kasi mainit nga doon. But, syempre, by respect with my husband, baka dito ko siya dalhin or sa Pilipinas na pangbahay lang or something or kami lang mga pamilya ang sasama paglabas. Ayan. So, I respect naman my husband but very cute siya na dress. Next naman is eto. Pa-partner ko to. I decided na i-partner ko to sa shorts na black. Ayan. Uso kasi to, nakita ko rin to sa mga Shein, nakita ko rin sa Timo, nakita ko rin sa mga Bangkok clothes. So, ito ay pwede ko siyang i-partner. Medyo maluwag siya. Shorts ka lang, then rubber shoes ka lang. Very cool ka lang sa Pilipinas, diba? Kasi mainit at ang ganda ng tela niya kasi manipis lang siya. Ayan. So beautiful. Summer na summer. Next naman is, eto. Ang cute nito. Lemon. Ang cute niya pag nakasuot. My God, tuwang-tuwa ako nang sinuot ko siya kasi it is very beautiful. Ang cute-cute niya. Kasi mahilig talaga ako sa mga dress na parang kakaiba. Ayoko na may katulad. Kaya lagi ako naghihintay sa TJ Maxx or Marshall na mga dress. Kasi ang gaganda ng dress nila. Even though, sasabihin mo na ang age of 43, bakit ganun yung kulay ko, bakit ganun yung itsura. I don't mind. Basta ako, as long as wala kang ginagambala or nasasabing iba. But for me, gusto ko talaga, as in kakaiba, gusto ko yung mga ganyan. Kasi syempre, minsan, pag poporma ka na, gandahan mo na. Kung bibili ka at bagay sa'yo, why not namang itry mo? Yun ang personality ko talaga. And this summer naman, so cute. Sandals ka lang. Diba? Oh, super cute niya. Ayan. Hindi ko alam kung dadalhin ko to sa Pinas kasi may mga ibang lakad kami dito. Ni na Jessica pagbalik. And syempre naman si ating Jessica palagi rin nakadress at ready yung outfit niya. But for me, happy ako kasi nagustuhan nito ng asawa ko. Maganda kasi minsan, kapag tayo poporma, yung medyo kakaiba. Huwag naman yung gaya-gaya kasi pag bumili ka sa Shein, Timo, ayan. Hindi ko naman, wala naman akong against doon. But for me, maganda kasi din yung yung may sarili kang personality, diba? Yung parang kagaya sa Lazada, kaya pin-stop ko si maming bumili kasi minsan may nakakapareho ka. And ayoko rin ng ganun. So, kanya-kanya naman to, Ito naman, opinion ko. Wala naman akong against sa ganun. Syempre, mas magaang bumili sa online para hindi tayo lumabas, magpakainit. But for me, yun, sinaga ko talaga siya na simula January hanggang nag-ipon talaga ako para mabili ko tong mga to. At dahil may mga ilan naman nagbigay sa akin ng cash ng December, so ito yung mga utay-utay. At saka syempre, sa trip na rin ng asawa ko, alam mo naman, very spoiled ako dyan. So, yun. So, ang ganda niya. Medyo mahal kasi parang nabili ko to ng $18 sa TJ Maxx. But it's so beautiful. Cutie. Next, punta na tayo sa... Saan tayo punta? Ay, ito pa pala. Hindi ko sa TJ Maxx. Cute niya. Mahilig kasi ako sa mga satin-satin na ganito. Diba? Pag naka-shorts ka lang, cream na shorts, tapos rubber shoes ka lang. I think meron pa ako niyan. Meron pa ako. Wait lang. So, meron din akong shorts na nabili. Partner ko to dun sa
sa aking long blouse. Ayan. So, cutie. Tapos, crocs ka lang, diba? Ayan. So, cute. Yan yung mga summer clothes talaga na maganda. So, ano pa ba? Eto pa. Naman, dami talagang maganda sa TJ Maxx. Oh. So cute. Actually, ang dami ko ng maong na dress. Ikatlo na to. But for me, ito naman iba. Manipis siya. And maganda siya pag naka-rubber shoes. Cutie-cutie pie lang. Tapos, very smoothy lang ang iyong rubber shoes. Hanapin ko nga lang dito yung... Balikan ko kayo guys ha. Excuse me, nakita ko na pala. So, yun yung mga nabili ko sa TJ Maxx. Ay, meron pa pala. This one is jacket. Actually, napabili talaga ako ng jacket. Ayan. Ganda siya. Pero manipis lang siya. So, mag-heat ka lang. Pero iwan ko na yun dito para ngayong winter. So, pwede din yung pantrabaho. So, punta naman po tayo sa Ross. Ayan. Gusto ko rin sa Ross kasi kahapon yan, nasa LA kami. Bumili kami ng ilang damit din sa Ross kasi naka-clearance siya. Ang daming sale. Nakita mo naman yung dress. Mahimatay ka na lang kung paano mo tingnan. Merong $9, $11. And for me, medium is okay. But yung iba, small yung kinuha ko kasi medyo luag yung textures ng tela. So, para hindi ako magsisi or kailangan ko pang bumalik para palitan siya. Eh, ang layo din ng LA, diba? So, nagustuhan ko to. At sabi ko, susuotin ko to sa Thailand. Actually, konti lang yung dala ko sa Thailand. Parang yung first night and second day. Kasi baka nung hapon na yun, mag-market na kami, mag-platinum na kami, mamili na kami. So, may damit na ako. Pero nag-prepare ako ng mga 3 outfit para pagdating ko naman, galing airport, shower lang, palit na kasi uli na kami. Baka i-meet ko na yung mga friends ko doon. Yung mga co-teachers ko, kasama ko sa trabaho before sa Thailand. Tapos, second day, baka magte-temple na yata kami noon. Madali ang pasyal na kasi nga, gipit lang ang oras, madalian lang to. So, naka-organize and diary na kami para hindi kami nanganilito, nangangarag. Alam na namin yung gagawin namin. At saka, syempre, budget lahat ito para masaya, diba? So, ito yung susuotin ko yata. Ayan. So, ang cute nga kasi pwede itong naka-crocs or naka-rubber shoes lang. Very cute siya. Ang cute-cute niya. Sobra. Medyo mahal siya ng konti kasi parang nabili ko siya ng 15 something sa Ross. But it's okay kasi yung tela, tsaka yung tata. It's okay kasi ang ganda-ganda niya. O, diba? Yan. So, hindi ako masyadong matabang tingnan. So, for me, okay to. Pasok sa banga. Tapos ito, siguro pang bahay ko lang to kapag sa fiesta. Yes, piniprepare yung fiesta. Ang cute niya. Nipis lang nung tela niya. Shorts din siya. Ayan. So, pwede ka lang pa crocs lang din yan. Diba? It's so beautiful. Next naman is mga blouse lang po. Eto. Blouse lang. Alam niyo, mahilig ako sa pink. Papansin nyo, mahilig ako sa ganito kahit medyo summer na. Gusto ko to. Partner lang sa short, sa pants. Ang dami ito sa Thailand. And for sure, marami akong bibiling nitong mumurahin na hanap tayo. And t-shirt lang. Yan, baka gamitin ko to once in a while kasi nga medyo magsa-summer na dahil wala nga akong ibang t-shirt kagaya nito, Old Navy, medyo masikip na. So, pinambabahay ko na lang siya. So, yung mga ilang nabibili ko na pang summer, ulit-ulitin lang kasi nalalabahan din naman. So, it's okay for me. So, mix and match lang. So, punta na po tayo sa... Dami, diba? Punta na tayo ngayon sa... Ano to? Sa Target. Kasi nag-Target kami kanina at natuwa ako sa mga ilang collection sa Target. May ilan din ako nabili before na gusto ko naman siyang i-haul. Pang-decorate ko to dun sa table ko or working area ko sa loob ng aking kwarto. So, we go to Target. Alam mo, kasusubaybay ko kay Emily. Ito, si Emily sa Instagram. Nagpapaguide talaga ako sa kanya na very colorful and attractive na decorations at talaga namang hinanap ko siya. At natuwa ako and just response that this is coming from Target. Ang ganda niya. Oh, so, para consumable sa mga things na ayaw kong makita at kalat. So, pwede kong lagay yung ballpen, notebook, or something na kasya dito. Tapos, sabay decorations na. Dalawa yung binili ko kasi dalawa rin yung kay Emily. Ayan. It's so cute. It's a notebook but it's just organizers na pwede yung lagyan ng kahit ano. Ayan. So, hindi siya masyado expensive. I think $3 to $5. $3 lang siya. Oh. So, saan ka pa, diba? Yan. So, maganda siya. Okay? Next naman is
Dahil uwi ako ng Pinas, dadalhin ko to kasi magpapaprint ako ng mga pictures namin. And ilalagay ko nga ito dun sa room namin. Ayan. So, ang cute nung lalagyan. Parang ayoko nga tanggalin yun eh, oh. Ang cute nila. Lalo na to. Shoutout sa aking friend, si BFF. Sa, what we call that, Alaska, si Joanne, favorite niya yan. Wala kasing cherry. Alam mo naman ako, maki-cherry din ako, no? So, wala. But this one, kinuha ko na. At sa Pilipinas ako magpapaprint ng mga pictures namin para mailagay ko siya at ma-organize ko sa aking working place. Ayan. So, ayan. Kasi pagbalik ko na lang daw i-assemble yung table. Kasi nga, very busy kami the past few days. So, it's okay. So, yun yung first na nabili ko sa Target. Masyado nang madami, pero wag po kayo mag-alala kasi lahat ay binudget. At hindi ko masasabing luho kasi lahat yun ay gagamitin ko. At simula December to January, pinaghandaan po yan. Kaya parang hindi po ako na-stress na ganyan po yung nabili namin. Kasi alam din namin at pinano talaga namin this year na talagang hyper na kailangan mag-budget. Kasi alam po namin na magta-travel talaga kami at uuwi kami ng Pilipinas. So next naman is ito. Ang gandahan ako dito. Kasi nga mahilig ako sa mga kakaibang blouse. Ayoko talaga kasi nung may katulad, even though hindi natin maiwasan yan, parang kaartihan naman talagang hindi mo maiwasan. But for me, gusto ko yung parang ako lang, ganun. Pero hindi natin matyatsagayin. But this one is very nice. O, diba? Alam mo ba dati $30 to $25 yata to sa Target. And nakuha ko na lang siya ng $13. O, diba? So, it's very cute. Pwede lang dito naka-pants, tapos pwedeng rubber shoes or shorts lang with Crocs. It depends on the mood pagdating sa Pilipinas. Pero, ang ganda-ganda niya. Tsaka, hindi siya ganun kakapal. So, pwede siya on summertime. Pwede din naka-skirt ka ng black. It depends. You have to mix and match your clothes. Talaga namang gandara na yung dating mo. Kasi nga po talagang mahilig ako mag-outfit. Mahilig ako magdamit. Kahit mura, i-outfit ko yan as long as kaya ko talagang i-carry siya. Next is ito. Dati rin yata ito ay $13 or $14. Naging 8 na lang yung clearance niya. Ang cute niya. Summer na summer siya. O, diba? Mahilig din ako sa ganyan. So, pwede ditong nakapants ka ng white, shorts na pants, shorts na white, or shorts na maong, whatever. Basta, ikaya mong i-carry for me. Lalo na summer, malamig sa mata. It's very beautiful. At saka manipis ang kanyang tela. So, it's very cute. Okay, ayun yung mga nabili ko. And I buy sando din. So, parang nang nasa bahay ako, sando-sando lang din. Alam mo bang sa kids ko to kinuha? Kasi kasha ako sa kids. So, okay, na nagdagdag lang ako ng konti para pag nasa bahay kasi nga mainit. And, eto rin. Ganda nito. So, sobrang cute siya. Oh, short siya. Shorty siya. Oh, yung pag nasa bahay ka lang. Oh, diba? It's very cute. Summer na summer. Baka ibalik ko to dito kasi maganda rin siya ditong gamitin. Crocs ka lang, lakad-lakad ka lang, very beautiful. At mapapansin nyo talaga, very colorful. So, kahit mainit siya, parang for me, marirelax ako pag very colorful. I don't know ha, iba't iba naman tayo ng gusto. This is my like talaga, kung ano yung mga outfit na gusto ko. At sinishare ko lang sa inyo talaga. I'm so happy kasi ngayon lang po ulit tayo nakapag-shopping after 1 year. Even though nakakabili tayo ng konti, hindi naman tayo ipokrita, na nakakabili din tayo. Pero ngayon talaga, pinaghandaan ko talaga to. And dahil nga, konti lang din nabili ng mami ko sa Lazada, sabi ko, ako na magdadagdag. Total naman, trinit din ako ng aking husband. At saka, may konti tayo na para pambili din ng ating damit, diba? Next naman is eto, ang cute niya. O, dress na naman, no? Kasi may hilig ako sa dress. At tama-tama, next year, plano ko yung iba kong old dress na almost 6 years to 7 years ko nang ginamit. For sure, pwede ko nang ipamigay sa mga pinsan ko at plan ko talagang i-card ko para mapakinabangan na ng iba. And especially kung makikita nyo naman sa pictures, ang gaganda pa rin niya kasi maingat ako magplansya at maingat din akong maglaba. Kaya talagang sobrang tumatagal yung damit ko. Yan. Diba? Cute niya.
So, pwede ka lang naka-sandals dito, slippers, or pwede ka naka-rubber shoes, whatever. It's so cute. At ito ay galing dun sa pangbata. At ito talagang kasya sa akin. Wala naman po akong magagawa kung sa teen ay kasya sa akin. So, ginagrab ko yung opportunity kasi ito'y lampas hanggang tuhod ko. Kaya feel na feel ko siyang gamitin dahil talagang kasya po sa akin. Even though tumaba ako at talagang napagkasya ko pa rin siya. So, it's so beautiful siya. Yan. So, yan po yung mga nabili ko. Konti lang din naman kung tutuusin, pero talagang nag-budget tayo dyan na pwede kong dalhin sa Pilipinas even though I have 2 weeks. Ay talaga namang napagkasya ko siya para hindi na ako mamroblema. Alam ko ning outfit ko, relax lang ako. Lakad lang ng lakad, diba? Kasi may mga activities tayong gagawin, may family tayong imi-meet, may occasion tayong gagawin, and yung ang aking appointment with my wedding coordinators, I think they have 2 days to 3 days meeting. So gusto ko outfitan tayo dyan kasi we decided na i-vlog lahat yan at i-compile lahat yan para naman good memories yan sa aking YouTube at maging digital diary ko na rin siya kung anong mangyayari to preparation amang wedding ko. So kailangan presentable tayo, diba? But happy ako kasi also my coordinator will be joined kung paano editing or anong mangyayari sa aking wedding and surprise na lang yan sa mga susunod nating vlog. And ano pa nga ba? Wala na. Kanina, ang dami ring sale sa Target. Ayan, namiling asawa ko, dagdag na, hindi ko na alam kung paano ko mapagkakasya yung mga chocolates. Pero this one is mga dagdag pa sa lubong. Even though sa family at family ko, para naman sa ganun, kahit pa paano may dala tayo dito. Mga ganito pa rin. Mga ganyan. So, dito na ipapakita guys, kasi pare-pareho din naman. At saka bumili ako ng panty. Nagdagdag ako. Especially pag nagta-travel ako, mas gusto ko na bago lahat yung panty ko para hindi naman nakakahiya. At mga extra panty rin ako na yung luma ang pinantutulog ko at yung mga bagong pinanglalabas ko. But this day, puros bago yung aking binili. But sabi ng mami ko, binilhan din daw niya ako ng bra at panty. Gusto ko kasi palagi doon para naman maganda tayo, diba? And bumili rin ako ng medyas. Ayan. Even though I have a medyas na pwedeng dalhin, pero binili ko na to. At yung iba na medyo luma, yun ang mga pangtutulog ko sa gabi. Kasi kahit medyo mainit doon, for sure, mag-aircon kami. Kasi nga, laging gabi, ako ay nagbabasilin. So, yun naman, nakaprepare na lahat. Wala na akong iisipin. And, may binili pa ba ako? Bumili rin ako ng bra. Bumili ako ng bra. Eto. Pero may mga mumurahin lang bra kasi si mami bumili rin. So ito pwede itong pang araw-araw kasi nga mainit. Saka ayoko rin nung may yung parang bakal. So para safe tayo yan. So pwede ko na yung labhan at idagdag kasi yung tatlo naman pwede na yan sa mga luma naman. So okay na rin. So siyempre kailangan Girl Scout tayo kapag tayo nagta-travel. So, ayan po yung mga nabili ko. Ano pa ba? Tapos, binili rin ako ng asawa ko nung pumunta kami ng LA. Actually, may mga lipstick pa naman ako. Pero yung isang lipstick ko na ginagamit ko lagi from MAC, eto, binili ako ng asawa ko kasi ubos na siya. But actually, binili ko siya last November, December, January, February, March. 6 months ko siyang nagamit. So, for me, it's okay. Half year ako nagli-lipstick ng MAC. So, bago ka bumili, makakaipong ka ulit. But dito kasi sa, sa California, dito sa LA, ay medyo mahal. Kasi talagang parang ito ay umabot ng $30. At kasama lang tax doon. Pero nung pumunta ako ng Las Vegas, dalawa na yung binili ko, $13 lang isa nito. And some of them walang tax. So it depends hindi ko lang din alam or baka nung pumunta ako sale sila kaya ganon. But I will check maybe in July kung talagang makakasama ako sa wedding sa aking friend. Ayan. Ay baka mag-check out ako doon ng MAC. Ayan. So I try. Tapos, yung isa pang regalo sa akin yung Sweetie ay Hika from Pandora. Hindi ko nabubuksan kasi ang ganda ng lalagyan niya. Sa Pilipinas na lang. For sure makikita niya sa mga pictures. Ayan. Tapos, ang nakakatuwa is I have also this one. Housing to. Para sa aking iPhone. But I'm so thankful kasi sa BFF Joanne niregaluhan ako and for sure gagamitin ko yon. And I have separate vlog para sa kanyang regalo, para sa anniversary namin. At for sure, ganun din siya sa akin sa parating kong back sa kanya. Abangan niya yan another vlogs and ano ba yung appreciation namin for friendship na umabot kami ng 3 years anniversary dito sa Amerika kasi sabay kami pumunta dito. So ito binili ko, Cherry, kasi na-favorite ko si Cherry.
And then, bumili rin ako ng slippers kasi yung regalo ni Madam Rosa sa akin ay hindi na siya kagandahan sa akin. Parang nipis na and almost, I think, December, January, February, March, April, May. 6 months ko na rin siyang ginagamit. So, nung nakakita ako nito sa Ross, binili ko na siya. Ano siya, strawberry. Ayan. So, gusto ko talaga ganito at medyo makapal para abot siya kung ano, winter pa rin naman kasi ang pakiramdam para safe na safe ako at hindi nga ako nilalamig. So, glad ko sanang bumili ng isang ganyan para magamit sa bahay sa Pinas. Pero sabi ni Mami, lack of space pa daw sa akin. Kaya sabi niya ay sa aking, ano na lang, sa SM na lang daw niya ako bibilhan. Kasi kahit sa banyo talagang nagchichinelas ako. Pero hindi naman ganito ang panchinelas, no? Iba naman. Pero dito sa aming bahay, hindi na ako nagchichinelas kasi wood naman kami. So, very safe ang aking paa. So, hindi ako masyadong nagchichinelas. Okay? Ito yung nabili ko. So, yun na yung mga nabili ko. Tapos, yun nga, binili ako ni Sweetie ng, ng maleta. Na story ko yata to sa Reels. Itong aking maleta na, ano to? Steven Madden. Ayan, yung color pink. Makikita nyo yan sa vlog ko pag punta ko sa airport. At baka pagkakayanin pa ng powers ko this week, makita nyo yung packing ko going to Manila or sa Pilipinas. Okay? Tapos, pakita ko na rin sa inyo kung anong regalo pa ng aking asawa. Nung Mother's Day, ihabol ko na. Kasi nakita niya naman yung regalo ni Mamita sa amin. Electric fan, ball pen, at saka binigyan niya ako ng strawberry na pwedeng lagyan ng salt and pepper. Pero, mabilisan ko lang sa inyo ipakita yung mga ilang natanggap ko sa asawa ko last Mother's Day. Pakita ko sa inyo. Guys, todo na natin ang shopping haul natin. Kasi nga, yung mga kaldero namin, sobrang yung wood na pinagbebenta ko, medyo expensive din naman yan from Marshall and TJ Maxx. So, naisip namin magpalit kami ngayon. Naisip namin na stainless na. Actually, nagtitinda rin ako ng ganito, diba? So, bumili na siya ng maliit. Kasi nga may nagregalo sa amin last Christmas. Shoutout kay Julie sa office mate at BFF ng asawa ko sa office. Na ang ganda ng stainless niya, yung nakikita niyo naman sa cooking vlog ko. So, ang ganda niya. So, sabi niya, bakit hindi ito? Total naman yung mga wood sobrang iitim na at isang taon na natin gagamit. Bakit hindi na natin siya itapon? So, para hindi tayo maghinayang at iwas sakit din tayo. Sabi ko, oo nga nyo. So, this one, itong una nabili niya. So, pwede itong init-init lang or yung itlog, diba? So, pwede yan. Tapos, I think bibili pa kami ng mas maliit dito para sa itlog every morning sa hotdog or something. Ito pwede sa hotcake, pagpiritos or something. Tapos yung mga una naming kaldero dito, yung iba na nabili namin before at ibang regalo, okay pa naman siya. So dalawang cabinet kami nilagay namin sa ilalim para sa mga sinigang na isda, pritong isda, para hindi nagkakahalo yung mga iluluto namin na chicken at saka karne. Para hindi nagmi-mix yung lasa, even though kahit na nahugasan mo na siya, mas maganda pa rin magkaiba. Lalo ng isda para hindi nag-hold yung lansa. Ewan ko, ganun lang kami, pero parang mas gusto namin yung ganun para organize yung looking. Yes, organize na naman. Tapos ito yung pinakamalaki. Ang laki niya. Actually, ang ganda ng brand niya. I-post ko nga dito yung brand, baka makita nyo. So talagang medyo expensive to. But for us, kung 1 year namin nagamit yung isa, baka ito tatagal pa ng 2 years. Or kung kahit mag 1 year ito, bago namin paltan. So every year kami nagpapalit kapag talagang hindi na pakipakinabang. Kasi syempre dito natin niluluto yung pagkain at para hindi mag-cause ng sakit sa atin, diba? So ito yung mga pa-Mother's Day nga sa akin. Hindi na talaga siya, I will not decide to flowers, cake, or something, or nag-dinner lang kami noon, parang burger lang yun. Hindi na kami nagluho kasi naisip namin, every time naman is appreciation bilang a mother. So for me, yung tama na lang talaga yung ilagay at iregalo natin at i-budget natin. At yun nga, gamit sa bahay kasi talagang magagamit natin siya kasi araw-araw nagluluto din tayo sa bahay. Tapos, ito rin, cute din ang nabili niya ni Sweetie, ayan. So, actually, ito ng lahat na to, TJ Maxx yan. So, ang ganda niya, lalagyan ng kutsara, something. Oh. Kasi wala daw siyang makitang peach. So, sabi niya yan, pagtsagaan mo na yan. Sabi ko, okay. And, ito yung regalo ni Mamita sa akin. It's so cute. I-design ko siya kasi may strawberry ako dong lalagyan ng mga parang asu-asukalin. Pero hindi ko na siya nilalagyan. So, very cute na bigay ni Mamita sa akin. And,
Binigyan din ako ng asawa ko ng ganitong glass. I think 4 pieces. Kasi nga yung iba naming baso na basag na yung mga regalo. Hindi talaga kami bumibili. Actually, makikita nyo ang dami naming mugs. Kasi nga mahilig ako magkape. Mahilig din siya magkape. So, every travel din namin, nakakabili kami. Tapos yung iba naman regalo sa amin. So, hindi namin maitapon. At hindi ko rin magawang hindi bumili sa TJ Maxx at saka sa Marshall. Kasi ang gaganda ng mga pang-Instagram nila na mug or kapehan, cup. Kagaya nung may 3 set ako na parang clouds, galing din yung Dubai, regalo ni BFF Ruby sa akin pa Christmas niya. So, nadagdag na naman sa aking collections. But it's okay kasi ginagamit ko sila time to time. So, para hindi lang sila naka-display. And for sure, makikita niyo yung vlog ko dyan, bakit naka-open yung aking cabinet very soon, okay? Ito siya, ang ganda dahil nga meron ako mga plates na galing sa IKEA at mga platito, ayan, na kulay pink. Ilagyan niya ng partner para pag may bisita naman daw presentable sa table na pareho sila ng kulay, 'di ba? So ayan. Hindi ko na dinala lahat, parang pinakita ko na lang. So yan lang naman po ang aking pa Mother's Day, and syempre every day naman is Mother's Day for us and thankful naman, 'di ba? So yun lang naman po ang aking mga na-shopping or shopping haul ko from TJ Maxx, sa Outlet Mall sa LA, sa mall, sa Cerritos Mall, sa sa Target, at saka yan yung mga talagang kilala dito sa Amerika kung saan tayo makakabili, at talagang ako ay mahilig din sa clearance, and thankful naman kasi talagang ang dami rin namin nabili. But actually nakahanap na rin ako ng iba pa. Yung bag ni Mami, di ko na ipapakita. Medyo malaking nabili nga, pero sa Tommy na lang kami nakakuha. Kasi kailangan nyo na medyo malaking bag. Para sa ganun, pag sila umaalis, na simba, nagpapacheck up, malaki yung bag ni Mami, nandun lahat. So, nabilhan ko na siya kasi yung request niya na pasalubong. So, lahat naman ng ipasalubong ko ay ni-request nila. Tinanong ko na sa kanila para sa ganun talagang gagamitin at may excite sila. So, para hindi tayo nag-a-excite ng pera na ibibili natin sila pero hindi sila happy. Ako ngayon, wala nang surprise. Tinatanong ko na para may useful talaga nila, 'di ba? So, yun naman po, at itong mga ito ay for sure magagamit ko. Yung iba, iiwan ko na sa Pinas, but yung ibang dress, dadalhin ko dito kasi most of the time pag summer, nakadress ako kasi very easy sa akin. Ayoko na nagmi-mix and match at ayoko ng maraming kalat pa sa cabinet. So, talagang makidress ako. So, yung ibang dress kong luma, I decided na ipack na, padala na sa Pilipinas, pamigay na, para mapakinabangan ng iba kasi hindi pa naman siya lumang-luma. Ang sa akin lang is para ma-lesser din yung dito at yung bagong ipalit ko, 'di ba? Para naman nakakapag-share din tayo ng blessings sa iba. So, yan lang naman po ang aking mga haul or shopping haul ko. Sobrang happy ako kasi at the past few days, uuwi na ako ng Pilipinas. Other side, it's hard day kasi may iwan yung asawa ko dito. At syempre, talagang mahirap sa kalooban ko. But it's a graduations ng aming anak sa Pinas. Medyo mahal po ang pamasahe even though na budget to at napaghandaan. Pero uuwi nga po kami ng December. But even though kung wala kaming masyadong pagkakagastusan on December, to be practical, pareho po kami uuwi this May. Kaya lang talagang kailangan natin gawing lahat ang nararapat, have to sacrifice, and very understood naman, but we're so thankful for text and video call kasi all the time naman magkikita at saka magtatawagan. And especially good communication is to be part talaga na ganon, di ba? And for me naman kasi, for almost a years na hindi rin kami magkasama dahil magkahiwalay kami, nandun na yung trust, honest, and love namin. For sure, through prayers, I think everything will be okay. Kaya laking tulong talaga ng video call, and anytime mati-check ko yung asawa ko. But yung asawa ko, they decided to go to LA sa mama niya para din maalagaan niya si mama at saka may kasama siya. So for me, very comfortable ako. Wala akong aalalahanin. Pero, syempre bago ako umalis dito, I prepare yung food niya, yung mga susuotin niya sa office for 2 weeks na habang wala ako para hindi rin siya ngarang. Hindi ako aalis na hindi ko ipe-prepare lahat ng kailangan niya para relax din siya even though busy siya sa office. Ayan naman po. So, time out muna ako ng 2 weeks sa aking business. And then, sa pagbabalik ko ay talagang sasabak ulit tayo sa trabaho. Kailangan natin nga mag-ipon. After 6 months, uuwi tayo ng Pinas for a special day sa wedding day. And for sure, isasama ko kayo yan sa aking church wedding. Even though nakapag-civil wedding na kami, but we're so happy na ma-bless kami ni Father at ganun din maging masaya ang aming mga friends and family. Kasi yun din ang wish ng aming mga magulang na ma-bless kami dahil syempre para mas ma-bless tayo na nagsasama tayo na may blessing din ang
ang puong may kapal, di ba? Yun nga ang kasabihan para talagang mas layo tayo sa mga iba. Yun naman yung mga kasabihan lang, no? It depends. Sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayo ng opinion at kanya-kanya tayo ng kapalaran at buhay. Hindi natin pwede i-compare ang isa't isa, di ba? And syempre, I'm so excited din. Thank you so much po sa nanood ng aking vlog. Nakasama po si Jessica. At si Jessica, thank you din sa kanilang bagong vlog dahil sinama niya kami. Ayan. Thank you so much, Jessica, sa lahat ng mga viewers na nag-subscribe, nag-message. Hindi ako ganun kasanay. Alam niyo naman po, ang aking vlog is saving good lang for memories. Pero sabi nga ni Kevin at saka ni Jessica, if you do effort, maganda rin na nabe-bless ka rin ni YouTube. And for me, extra bonus na rin po yun. So, I'm very happy to share with you ano mga good memories ko or buhay ko dito sa Amerika. At syempre, mga travel mode natin, mga business, or ano pa yung family matters namin dito sa Amerika, i-share ko sa inyo yan, diba? Pero sometimes we need a private life din. Syempre, hindi naman lahat pinapakita. And I know naiintindihan niya ng lahat. So, thank you so much po sa lahat ng mga viewers ni Jessica, sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment, sa lahat ng nireplyan ko. Sobra ko po yung na-appreciate and God bless po sa inyo. Sana tuloy-tuloy din po yung support ninyo sa akin. Ganon din na support at pagmamahal ko kay na Jessica. Ayan, diba? Love, love, love lang. Sabi nga ni Jessica, spread love lang, diba? No hate, kahit si Bebang. Thank you so much, Bebang. Ito si Bebang, ayan. Ang saya rin namin ni Bebang, nakapagkwentuhan kami. Hopefully, kung may mga time kami, magkita kami ni Balong or ni Bebang pag uwi ko ng Pinas. Pero I think may travel siya ng Cebu. So, hopefully very soon, diba? Abang-abangan na lang natin yan. And, abangan nyo rin kami sa mga ilang content namin this week. Yan, gusto kong i-guest si Jessica sa aking vlog. At sabi ko nga, mag-Q&A kami, diba? Patuturo ako sa kanya kung paano yung pattern. So, abangan nyo yan, diba? And magkaroon kami ng konting banding before ako umuwi ng Pilipinas. At yun lang naman, diba? So happy kasi matagal ko na rin siyang kausap sa Instagram. And talagang kahit matagal kaming nag-usap at di nagkita, iba pag nagkita talaga kayo. Nandun talaga yung mga totoong kaibigan. Kahit di kayo magkita, mag-usap, ay very seriously na kahit magkaiba kami ng age, maganda yung pinatutunguhan ng friendship, diba? Walang halong eme-eme, sabi nga niya. Eme-eme, magi-magi, mga ganyan, diba? So, yun naman po, ikakat ko yung aking vlog. Ayan. So, medyo pagod na rin ako kasi nag-church kami. Tapos, yun nga po, we have a... Ayan guys, nandito na ako sa kusina kasi nalobat ako at saka tinawagan ko yung anak namin dahil ngayon ang kanyang parang picture sila with mga classmates. So, mag-good night na po ako sa inyo. Medyo tahimik na but actually it's already mag-9 pa lang or 8:30 pa lang. Medyo maaga pa dito sa Amerika pero dahil nga bukas back to office ng asawa ko, back to work na naman. So, talaga kailangan magpahinga. Mag-ayos pa rin ako ng bahay. Alam naman ako, bago matulog, gusto ko presentable yung bahay. Susuotin ng asawa ko, susuotin ko. Para pag umagaw, dire-diretso na yung trabaho, wala ka ng kangaragan. And yun lang. Tsaka nagtatawagan pa kami ni Jessica na baka tomorrow, nandito na sila sa bahay or after tomorrow. And I'm so excited to celebrate my 3 years dito sa Amerika. And for sure, may konti tayo dyang Thanksgiving. Natang Thanksgiving, ano. Kasi kayo nasa simbahan, talagang sobrang nagpa-thank you na rin ako. And maganda rin naman yung blessings na inibigay sa akin ng Amerika. At talaga namang, even though they have ups and downs, di naman ganun na sobrang smooth, perfect. But for me, the best and perfect para sa akin. Parang ang gulo ko, perfect and the best, no? Yun nga. So, yun lang naman po. Tayo po ay magpahipahinga na. Ito ulitin ko po, thank you po sa lahat ng mga nakikita ko ngayon na nagme-message, nag-subscribe sa akin from Jessica side, mga friends niya na talaga namang sobrang na-appreciate ko po talaga. Thank you so much. Talaga pong supportahan natin si Jessica. Napakabait, napakakuwela. Kahit shorten lang yung aming banding last time na nag-dinner kami, but ang dami kong natutunan sa kanya, ang dami rin nakapag-share kami na always positive, prayers lang, and think lagi yung future kasi para yung future din naman maging mapayapa at maging maayos yung ating buhay, diba? And totoo yan. At their age na sobrang bata pa, I'm so proud that successful na siya. At sabi ko nga, tuloy-tuloy lang yan, huwag kang magbabago. Even though hindi perfect, marami kang maririnig. Part yan para maging strong ka. At ipagdasal mo na lang sila. As long as wala kang ginagambal at tinatapakan, go, go, go lang. Ganun lang naman talaga, diba? Kasi minsan talaga may taong hindi nagiging masaya sa'yo. And
hindi natin pwedeng i-please yun na all the time magustuhan tayo. At lahat ng tao ay nakakapag-comment. Even though nagko-comment ako, pero as long as kayang iwasan, dapat iwasan. Para naman sa ganun, walang stress, walang, even though, kahit si Kevin ayaw niya ng mga ganun. Kasi hindi maganda. Ang totoo yan. Ako, habang tumatanda, takot ako sa ganyan. Hindi ako perfect, but for me, iwas na iwas ako kasi maganda yung silent mode na happy-happy ka lang, diba? Kasi marami kang blessings na marireceive pag ganun ka. Ayan. Sana natuwa po kayo sa aking mga shopping haul. Talaga naman po, hindi naman to isang bagsakang gastos. Hindi naman kami ganun. Talagang pinag-iipunan to, pinagbabasyan. Siyempre, may mga dapat unahin. But this time, alam mo naman may bakasyon ka. Kaya talagang years pa lang pinaghahandaan na para hindi tayo narag. Yun ang maging attitude natin. Hindi yung uuwi na, lahat labas, lahat gastos, ngarag ka, anong gagawin, ganun. So for us, hindi kami ganun talaga. Pinaplano, pinag-aaralan, and para maganda yung kalalabasan. Okay? Sana nakapag-share ako sa inyo ng mga kikay things ko for my shopping haul. At yun lang naman yung routine ng clothes ko. Very colorful, medyo kikay dress na talagang minsan ay hindi ko alam kung bagay sa akin, but for me, I'm happy to wear for that. And for sure, makikita nyo yan sa aking mga vlogs sa Pilipinas and Bangkok. Ayan, good night everybody! See you again in my next vlog. Ingat po tayo palagi. Good health. God bless to everybody. At sabi nga po ni Jessica, spread love, love lang. Kaya guys, I love you and good night and see you again in my more vlogs. Bye! Good night!